nakapila sa lahat. Kaya po na sa gabi ito, ipapagod na namin sa iyo. Ang isang pusong pagpupuri at pagkakasalamat sapagkat minsan pa kami po ay dinala mo sa daong ito upang kami makakapatid ay sama-samang makinig sa iyong buhay at banal na salita. Kaya dalangin po namin, Ama, na ipadala mo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang siyang mauna sa bawat isa sa amin. Ipuin ang aming mga puso, isipan at damdamin upang ang lahat ng sasabihin mo sa amin ay pumasok sa aming puso, sa aming kaisipan, upang ito ay magsilbing biyaya na kung saan ay aming susundin sa araw-araw. Paalaala sa amin na mayroon kang salita na aming narinig ngayon na siyang aakay sa amin upang ikaw ay mas lalo pa namin mapaglabat ng alin. Huwag po kami iiwanan sa banal na Espiritu. Ibigay mo po sa akin ang iyong karunungan. Itago mo ko sa iyong kahilingan upang sa bawat sasabihin mo, Panginoon, ang salitang nagmumula sa iyo ang siya namin marinig. Ama, ang lahat po ng ibig at nalangin namin sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon, at nag-isang tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Pagkain po natin ang salita ng Diyos na ating pagsasalusulan mula po sa Ebanghelyo ng Juan, Kabanata 8, talatang 31 hanggang 32. Sinabi ni Jesus sa mga hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay nga kayo mga alikit ko, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Palakpakan ko natin po. Pinagay tayo po. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Masaya ba kayo? May dahilan ba para malungkot? Wala. Wala. Ako po'y natutuwa. Gawa na muli po ako nakarating dito sa Amazing Grace. Amen. Maga po kung dumating kanina. Akala ko si Brother King yung nasa rikuhan. Yan po ang topic natin ngayon. 5 katotohanan huwag natin paniwalain. So meron pa lang katotohanan na napapaliwala na. Meron ba? Meron, di ba? At kapag ka ang katotohanan ay nabaliwala, ano na ang mamamayan? Kasi nungalingan. At ayaw natin yan. Amen?
Sino may gusto ng kasinungalingan? Wala. Sinabi ni Jesus sa mga huwag naniniwala sa kanya, ayan, kung kayo patuloy na susunod sa aking aral, tunay ng kayong mga anak ko, makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalayas sa inyo. Sino po yung katotohanan iyon na kanilang makikilala at magpapalaya sa kanila? Si Jesus. So, napakalaga ng katotohanan. Amen? At si Jesus mismo ang katotohanan. At yan ay malinaw na sinabi sa John 46. Pamoso ito. Alam na alam natin lahat, di ba? Ano sinabi diyan? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparating sa mga kung hindi sa pamamagitan ko. Dito po sa verse na ito ay malinaw at maliwanag na sinasabi sa ating lahat ni Jesus na siya lang ang daan. Siya lang ang katotohanan. Siya lang ang buhay. Na kailangan nating sundin lahat kung talagang nais nating makarating sa Ama. Amen? Ito po ay pasaporte na papuntang langit kapag sinunod natin. Amen? Subalit ang nakalulungkot at nakapanghihinayang sa kabila ng katotohanan na ito'y patuloy at paulit-ulit na itinangangaral. Kasi sinasabi ni Jesus na ako ang daan. Pero iba't ibang daan pa rin ang tinatahat at dinadaanan ng karamihan tao. Tama po ba? Sinasabi niya na ako ang katotohanan. So dahil sa halip na katotohanan ang sundin, mas ang kasinungalingan ang pinapaboran at pinaninibabaw ng mas nakaraming tao. Tama po ba? Sinasabi niya, siya ang buhay. So dahil ang uri ba ng buhay? Ang isinasabuhay ng mga tao sa ngayon. Yung bang buhay na maghahatid sa kanila sa kalangitan? O yung buhay na magdadala sa kanila sa kapsamutan ng ating impyerno? Sabali, mga kapatid, yan na po ang makikita natin ngayon sa ating kapanahonan. Amen? Gusto lang hindi na ang katotohanan ang nakapanakit. Laganap ang kasinungalingan. Tama? Laganap ang panginignan sa kapwa. Ang daming politiko, sinungaling. At mga namumuno ng bayan. Hindi ko po nilahat. Amen. Na binabaliktad maging ang katotohanan. Ang daming fake news. Fake news, di ba? Hindi na natin alam kung ano talaga ang totoong balita. Ang dami na bumuhay sa sinungalingan, kaya natatakpan na ang katotohanan. Para ko ng motibo ba? Kaya minsan po, nauso yung isang sigaw. Ano sigaw yun? Hoy! Magpakakoto ka naman! Ano hindi ba yun? Sino sinisigaw natin yan? Si Ted Pilot. And then, bakit sinisigaw ng totoo? Kasi nga marami. Tapos sino ka rin? Minsan sumikat po isang awitin ni Anthony Castelo. Sabi niya, wala kayo pala ang buhay sa mundo. Nakangiti kahit hindi totoo. Magandang bulaklak ang siyang katulad mo, ngunit wala bango. Bakit walang bango? Plastic. Amen? Nakakita na ba kayo ng
yung bulaklak, nasaksakan ng ganda, pero walang bango. Plastic. Peke. Buwan. Yeah. Mga kapatid, kapag ang pagbabalat kayo na ang siyang namamayani sa mundo, at ang mga buwan at mga sinungaling na tao, hindi na po tayo panundan ng Diyos. Kaya ang mga biyaya at pagpapala na dapat na sa atin, unti-unti ang mawala. Bakit? Dahil mapupuot ang Diyos sa kasinungalingan. Amen? Subalit sa sandali na tayo ay magpakatotoo sa kanyang harapan, totoong iibig, totoong susunod, totoong maglilingkod, ang mga pagpapala bubuhos sa atin. Amen? Mananagana tayo sa lahat ng bagay. At ultimo ang ating pananampalataya, palalagay ng Diyos. Amen? At sa paglago, kasamang lalago ang ating komunidad. Ang aming Diyos. Bakit? Kasi ang lahat ng naglilingkuran sa Amazing Grace mula sa matatanda ng bayan, kanina kakwentuhan may isang matatanda ng bayan dito, hanggang sa bata ng bayan, tunay na naglilingkod sa Diyos. Amen? Magas, tapat, totoo. Dati andun lang tayo dito sa Manila. Ngayon nandito na. At hindi na magkasa. Hindi ba amazing grace yan? Baka gusto yung palatak pa ng tayo. Okay, tapos na tayo yung introduction. Tumama na po tayo dito. 5 katotohanan huwag nating baliwalain. Ano ang unang katotohanan huwag nating baliwalain? Walang permanente sa ibabaw ng mundo. Totoo, hindi ka ba? Walang permanente. Kung dati saksakan mo ng guwapo, saksakan mo ng ganda, napapanin mo ng karamihan kapag nagdadaan ka, darating ng panahon, yung kagandahan yan, maluluoy. Ano po ba? Siguro kayo, mas maganda kayo ng kabataan nyo, di ba? Ay, maganda pa rin, kaya mo nababawasan. Pagdating nyo sa mga utseta, ibang-iba na yan. Pero ang importante, bata ang kaluluwa. Kung dati malakas ka, nakabubuhat ka ng isang kamang bigas, darating ang panahon, 10 kilo na lang. Yung asawa mo, yung anak mo, magulang mo, kaibigan mo, kapatid mo, nakasama mo ngayon, maaaring isang araw, hindi mo nakasama. At kung hindi ganun ang mangyari, maaaring ito naman, o ako, bait! Na hindi nababait. Kaya isubsub mo natin ang ating ulo sa katatrabaho. Hahakarin natin yung mga bunga na nililinarin ka. Pero, pasapit na, kumatay. Iiwan mo rin. Iiwan mo. Walang permanente. At tayo walang permanente sa ibabaw ng mundo. Doon na tayo lumagay sa may katiyakan, may kasiguruhan. O baka naman sabihin sa akin, ang lolo rin eh. Sabi mo, walang permanente. Kasi sinasabi mo may katiyakan at may kasiguruhan. Totoo, walang permanente sa ibabaw ng mundo. Subalit sa kamay ng Diyos, sa God's helping hands, may katiyakan, may kasiguruhan. Amen? Kaya kung tayo pumunta sa kanyang kabayan, hindi kung tayo kayayaka upang tayo ay hindi maagaw ng sinuman, maging kamatayan. Hello? Amen? Pero pag nakaagaw sa kamay ng Diyos, wala, ayaw natin tayo kumapit sa kamay ng Diyos. Huwag tayong nilinaw. Upang tayo hindi matangay sa agos ng sanlibutan na siyang pinalululuran ng mga tao ang inuumalingan ay pawang saya. Kasayahan ng katawan. Ito ba? Sayaw-sayaw, ipakita sa tugtog ng musiko, wala namang
kabuluhan. Hindi mo maintindihan gusto. Ganyan ang musika na yun eh. Di ba mga kabataan? Lalo na yung gusto na yun, TikTok. Tuwa-tuwa ka pa habang namatlan ng sarili ko kasi nagsasayaw dun sa screen ng yung cellphone. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen? Hindi pwedeng magagasulon. Nagsasayang ng enerhiya. Nagsasayang ng kanila oras at panahon sa mga bagay na walang kakailaman, hindi mo nadadala sa langit. Amen? Kaya nga kung sabi siya, mga ngaraskekit ba ko? Mangmang ang isang taong nag-iisip ng kasayahan, ngunit matalino ang taong naghahanda sa kamatayan. Sa biglang tingin, magugulat ka. Bakit? Abay, ang nag-isip ka lang para sa iyong isip ng kasayahan. Ako, mga na pala. Pero ang maghanda sa kamatayan ay ano, katalinuhan. Bakit kaya? Bakit? Kasi po, mga kapatid, ang kasayahan ay para lang sa kasiyahan ng katawan. Amen? Subalit, ang paghahanda sa kamatayan, kaligtasan niyan para sa iyong kaluluwa. Kaya tama ang bibili. Dahil mas mahalaga ang kaligtasan ng kaluluwa kaysa kasiyahan ng iyong katawan na magpupulot lang at ikaw ay napatay. Mali pa na kung kayo kasunod, magiging ka. Amen? Ngayon ang tanong, ayun kayo sa dalawa. Yung pangmagma na nag-iisip ng kalayahan o yung isa na naghahanda sa kanyang kamatayan. Ayun tayo. Sino po rito ang naghahanda na sa kamatayan niya? Pagkain doon. Meron na kayo St. Peter. St. Peter, meron na. Kailangan na kung naghahanda ka. Alam ko si Nanay Eva, meron na. Sino sa inyo ang may pamburo na? Okay, kailangan maganda kayo kapag kainunod. Hello? Ay ako po, mga kapatid, sa totoo lang, ako'y nagpatahi kay Lady Lister, nagpatahi ako ng isang inipok ng pang-Lady Lister. Ang sabi ko sa asawa ko, at ako'y kinuha na nilog. Yan ang isusuot mo sa akin. Para ako'y pogi-pogi pag kiningnan ng mga taga-Nation Week. Bakit hindi niyo ba ako pupuntahan doon? At sige kayo, ako ang pupunta sa inyo. Ano niyo ako pupuntahan? Amen? Ito po mga kapatid. 10 taon na. Buhat ang ipatahi ko yan. Ako'y hanggang ngayon, hindi ko pa naisusuot. Bakit kaya? Kasi patuloy pang dinagdagan ng ating Panginoon ang ating buhay. Siguro ang sabi niya, huwag ka na hindi mo yung mga kaluluwang pwede mo ilan sa Panginoon. Ano ito ba? Huli naman bilang paghahanda sa kamatayan. Sino po sa inyo ang ganap ng buong pagkataon na bago niya at matanggap ang ating Panginoon bilang sarili Panginoon sa kapagpita. Pasangan. Kukunti ang nagpas. So sa madaling salita, magagawa ang pamburo nyo. Meron man kayo St. Peter kahit tatlo, pero kung hindi nyo matanggap ang ating Panginoon bilang tagapagluta, walang kabuluhan ng dapat inihanda nyo. Hindi na tayo ako'y bukad na iburong. Sigurado lang ang ating kaluluwa makakarating sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen! Alam niyo mga kapatid, meron isang presidente na nagsabi ang panahon daw, ang buhay daw ay weather lang. Kapag yun. Weather lang. Sino yan? Totoo yan. May panahon ng pagsiyahan, may panahon ng kain.
May panahon ng pagtatanim at panahon ng pagsunod ng tanim. May panahon ng pagpapay at panahon ng pagpapagaling. May panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagliluksa at panahon ng pagdiriwang. At kung ano-ano pang panahon. Amen? Ngayon, sa panahon natin ngayon, ano pa ang ating inaantay? Ano pa ang ating inaasar ng mangyayari? Katulad ko, 78 na ako. Buhat ang mag-iisi lang, 78 na. At ngayon mag-78 na, ano na lang ang inaasahan ko mangyayari sa atin? Mga mahal. Kailan yan? Hindi pa lang. Maaaring bukas. Sa maalawa ko sa isang linggo. Hindi ko alam. And then, tanging Diyos lang ang nakakaalam. Hindi natin alam. At yun ang natatakot. Hindi natin alam. Kaya kapag hindi ka nakahanda, sayang. Amen. Next na ng buhay. Iniwala kayo? Sabi nga sa ganun ako sa tanong, ang buhay ng tao ay parang damo ang katulad sa parang ay lumalabok na animo ay bulaklak. Kapag ito'y nahanginan, nawawala at malalatas, nawawala man din ito at hindi na namamahal. Amen. Sa kinihan tulad, sang damo sa parang na lumago na animo'y bulaklak, pero nung mahanginan, nawala at nalagas. Kapag nawala at nalagas, hindi ka na makikita. Ano pa ang sinabi? Kaya ang pinaturayan niya dito. Kaya, hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas sapagkat ang buhay parang aso, sandaling lumilitaw at kapag datay, nawawala. Ganun lang inihalin tulad ang buhay ng tao. Parang puso. Sandaling lumilitaw kapag datay, nawawala. Parang na ang abutin tayo ng 100. Amen? Kapag inabot ka ng 100, uugod ka na. Naisip lang, di ba? Naisip? Bakit naisip ang buhay? Sapagkat hindi rito sa lupa ang palagian nating bayan. Tayo po'y makabisita lang dito. Amen? Hindi. At ang sabi, at ang hinahanap natin ang bayang masunusimpungan sa panahon darating. Ano po ang tinutukoy ditong bayang ating hinahanap na ating masusumpungan sa panahon darating? Langit. Amen? Taas ang kamay kung gusto yung langit. Lahat. Pero ang masakit na balita, hindi lahat makakarating sa langit. Ako ba may sabi? Ipinahatid lang sa iyo. Matthew 7:21. Hindi lahat ng tumakarot sa ating Panginoon ay papasok sa karyan ng langit. Kundi yan lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ano ba yung kalooban ng amang nasa langit? Una, ibibig siya ng hindi ka lahat. Pangalawa, ibigin mo ang kapag ko lang mag-ibig sa sarili. At dito po, maraming tao sumasablay. Mahal ko ang Diyos. Pero hirap na hirap ng mahal sa kapwa. Masakim at mararan. Sakit, pero hindi ko sinasabi kayo. Amen? Kaya nga, kung nalitaknais natin, ngayon pa lang ay magbago. Ang ugaling magiging sakim at maramot, baguhin na ang pagdaan. Maghati ka ng pag-ibig, maghati ka ng tuwa at saya, maghati ka ng pagmamahal, lalo na sa mga aba. Kapag ipinagawa mo, matutuwa ang Diyos Ama, kaya paglisan mo sa mundo, sa langit ka na, ito. Kalakaran ko na, Panginoon! Totoo ba? Ayan. Pangalawang katotohanan, laro natin baliwalay, wala bang ibang maaasahan kundi ang Diyos. Tama? Malinaw yan. Pero maraming tao hindi umaasa sa Diyos.
Hindi natin pwedeng asahan ang tao o anumang bagay. Amen? Kahit asawa mo ka, maraming mag-asawa, di ba? Nakikita natin, maganda lang ang samahan mo, sige bata pa, mga sariwa pa. Amen? Pero kung makakita ng iba, iwan na. Nangyayari hindi. Hindi natin pwedeng asahan. Lalo na hindi tayo pwedeng pumasa sa politiko. Di ba? Nung alam mo ng halalan ako, kabi-kabila ang ayuda. Nakaupo ba kaya? Matapos ang halalan, tahimik na tahimik. Sa salapit, pwede ka ba umasa? Hindi ka lang sa pagkakataon. Amen? Kasi mayroong mga bagay na hindi kaya ng salapit. Hindi siya naman nagiging kapahamakante. Hindi ka nakakabalita tayo. Init na. Dahil maraming pera. Nung makuha yung ano, pinatay. Hindi na pinag-iwasa. Sa mga doktor, pakataasa ba tayo? Hangganan ang kanilang kayang ibigay sa atin. Amen po ba? Nung ako po'y magkasakit ng cancer, like bahagi mo sa iyo, dumating ko sa isang parte ng buhay ko. Natatamada tatlong gabi ako'y walang malay sa ospital sa Santa Monica. Hindi na kumikilos, hindi na gumagalaw, ikulaban na mata, manas na ang buong katawan, kaya malalamang buhay at hindi ang pugyan hininga. Ang ginawa ng doktor, tinawag ang aking asawa. At ang sabi, Nay, tatapatin mo na po kayo. Wala kang pag-asa si tatay. Kaya iwin na lang para doon lang magantay sa bahay. Hangganan, di ba? Pero ang aking asawa, hindi nawala ang pag-asa. Magamat gano'n ang sinabi ng doktor. Nangungyabit siya sa kamay ng Diyos. Umay sa Diyos. Ilinagdasan niya ako. At ito, kitang-kita niya. Buhay, dalawang itong kauna ang nangalilipas. At ang sa Diyos na umaga! Sigurado. Amen po ba? Hindi tayo pwede umasa sa tao sa anumang bagay kasi nihangganan ang kanilang pag-asa. Sabi sa Jeremiah 10, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukala at iniyahita ko para sa kabubuti niyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinahanap. Amen? Ang Diyos ang nakakaalam na. Kaya sa kanya tayo umasa. Kaya, Isaiah 40:31, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla, ang lakas nila ay matutulad sa pakpaka, sa walang pagod na pakpak ng agila, sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit hindi manghihina, lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Totoo hindi totoo? Totoo yan! Lahat ng taong umasa sa Diyos, nagtiwala sa Diyos, magkakaroon ng panibagong sigla. Magkakaroon ng panibagong lakas. Kahit 70 ka na, makakahayo ka pa. At ay hindi mong 70, lulubulubo na sa bahay. Amen? Marami ng sakit. Marami ang maintenance. Ako sa awa ng Diyos, walang maintenance. Ang maintenance ko sa lugar ng Diyos. Hindi lang sa inyo kayo ng buhay ng tao. Hindi sa bawat salitang ng mutami sa gigit ng Diyos. Amen? Subalit yung mga tao na umaasa sa salapi, pag nawalan ng laman ng punta, lulaygay na, nanghihina na. Amen? Pero yung tao na umaasa sa Diyos, nagtitiwala sa Diyos, kahit walang laman ng puso niya, magpupuri, magpapasalamat pa sa Diyos. Sapagkat alam niya, kung walang anak ng Diyos, na naglilingkod sa Kanya, at umiibig sa Kanya, na pinabayaan niya. Amen? Ang sabi na niya, kung kayo sa masasama, marunong namang bigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano ba kaya ang inyong amang nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa mga nagsisibig sa Kanya? Salita ng Diyos siya. Amen? Hindi. Pinabayaan na ang Diyos? Hello?
Meron? Wala! Ay, sabi nga nga, oh, basahin mo, ang linaw. Oh, masdan yung mga ibon. Hindi sila naghahasik, hindi nagsisigapas, hindi na nagtitipon ng sabanan. Ngunit sila pinakakain ng inyong amang sa kanila. Hindi ba hindi kayo mahalagamit sa mga ibon? Totoo yan! Huwag po tayo mag-alilangan pagdating sa salita ng Diyos. Eh, may bunga? Ayan. Tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa ay tanging nasa Kanya. Tanging siya lang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Kung sino po yan. Amen? Pag-asa, tagapagligtas, tagapagtanggol, kalasag at tagapagtagumpay ka sa lahat ng oras. Pero bakit maraming tao ang bulo? Bakit maraming tao ang napapahama? Bakit maraming tao hindi nagtatagumpay? Kasi sa iba nila sinasabi ang kanilang pag-asa at hindi sa Diyos. Kaya Diyos sa sila. Amen? Pero ang mga tao umaasa sa Kanya, ito ang nagagandahan sa harapan natin sa ngayon. Palakpan ko natin natin sa mga. Pangatlo, nakatotohanan na huwag natin baliwalain. Haharap tayo sa Diyos ng nag-iisa. Naibahin ba natin? Na sa araw pagpalaw natin sa mundo, tayo ay haharap sa Diyos. Nag-iisa. Walang kamampi. Walang kasama. Face to face. Alam niyo, pagka naiisip ko lang, kinakabahan ako. Alam niyo sa akin kung bakit? Isa lang na nagtanong. Kasi sabi ko, paano ko kakuin ang sa aming kasalanan? Paano ko kakuin ang dumi-dumi ko sa pagnilang Diyos? Paano ko kakuin nagbabalag kayo lang? Paano kung ako ay kanyang tanggihan? Saan ko pupulutin? Pag inanggihan tayo, saan tayo pupulutin? Kaya sabi dyan, no? Kaya lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Amen? Na sino ka man, ano man ang kalalagayan mo sa buhay, milyonaryo ka man o pulubi, haharap tayo sa Diyos. Amen? At pagharap natin sa Diyos, wala namang abogado na magkatanggol sa atin lang. Kiko meron, doon wala. Haharap tayo nag-iisa. Walang kakampi. Haharap tayo sa tunay na hukom at hahatulin niya tayo. Batay sa kung ano ang ating ginawa. Kung tayo nabubuhay pa. Tama? Ayan, sabi sa mga lahat ng gawin natin, hayagnan o lihim, mabuti man o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Ano? Ako kaya makapasa sa pagsusulit? Tanungin kayo katanungin kung siya'y makakapasa. Alam niyo, totoo lang, tayo lang makasasagot niya. Amen? Kanina nga pinataas ko kung sino ba talaga sa inyo ang nakapagbagong ganap at tanggap ang ating Panginoong Kristo bilang kanyang Panginoong Tagapagligtas. Kukuntian lang tayo. Alam niyo ba sinasabi ni Brother T? Ang buhay na hindi nakakutong sa langit ay sayang ng buhay. Sayang lahat. Maging yung pagdalo-dalo natin dito. Di ba sinabi ko sa inyo? Magsuot ka man ng pinakamagandang pamburo kung hindi ka nakasisiguro sa langit. Abay, maghubad ka na lang. Meron po isang kwento. Ewan ko kung kwento, ito'y narinig na. Pero para sa hindi pa nakarinig, ikukwento ko. Amen? Pagpanood natin sa mundo, tayo po
may isang paa. Makararating tayo sa pinto ng langit. Pinto ang sinasabi ko. Pinto ka lang, huwag muna kayong pumalakpak. Hindi pa kayo sigurado, baka hindi tayo papasukin. Ganyan. Pinto pa lang yun eh. Hindi ko laruan. At sa labas ng pinto, meron daw kong isang malaking telebisyon ng Diyos. Hindi na laruan. Widescreen. Hindi laruan yan. Na kung saan, ibang class po yun. Ang ila kayo o ako. Masugatan ka. Eh, hindi yun. Ibang class yun. Makikita mo rin kay makikita kayo mula ng isihan na sa mundo hanggang sa oras na bawian ka ng buhay. Walang labis, walang kulang. Italyado. Makikita mo rin kung anong pinagagawa mo at wala tayong naiindihin. Isa-isa, bawat yugto ng buhay mo na abidyo. Bawat kilot, bawat galaw, andun. At pagkatapos mo mapanood yun, tayo na raw makahatol sa ating sarili kung tayo ba napapasok pa sa pinto niya. Kaya ang ating mga paa. Nahumatbang para pumasok sa pinto ng langit ngayon. Kung alam ko sa ating sarili na mga pinagagawa ko ay mali at libo. Mga kasalanan na nasusulako sa paningin ng Diyos. Parahin ako na ang nahihiya. Na pumasok daw kung alam ko na ako'y hindi karapat-dapat. Amen? At kahit ang buhay pa, ano yung dapat ko rin? Isa lang ang dapat mo rin. Ang magpanibagong buhay. Magsisi na. Wala na. Patulong at gabay ng banal na Espiritu. Amen? Upang mag-aral sa mundo. Hindi na akong mahihiyang pumasok sa pintuang yun sabagat ang makikita sa malaking telebisyon ng Diyos ay isang matandang kaya na nagsikap makasunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila palakpakan natin ang ating pang-apat, nakatotohanan mo natin balugayan. Walang kasing halaga ang buhay sa langit. Eh, wala kaya. Gano'n bang halaga ang buhay sa langit? Para po sa atin, walang kasing halaga ito. Walang aluman na pwedeng ipantay o ipagpahit sa langit. Langit kami siyang unang harating. Ang ganda ron. Kaya nung nakita ko ang kagandahan ng langit, nagkaroon po ako ng isang marubig na hangarin na mas marami pang kaluluwa ang maakit ko. Pabalik sa kain ko. Yung tayo lahat ay magkasama-sama ron. Kaya kasi nasabi ko mga dating, ang buhay ay hindi hanggang sa langit. Sayang na buhay. At ang langit, hindi pwede lang. Ang kain, hindi imaginasyon lang. Ang langit ay totoo. At kung totoo ang langit, totoo ang impyerno. Kaya tayo tayo buhay. Pagsikapan natin na makarating sa langit. Amen. Dahil maraming tao ang gustong makarating sa langit. Ang tanong lang, nagagawa ba nila ang mga requirements o ang patuloy sa langit? May requirements sa langit. Amen. Eh, ipag-play ka nga ng trabaho, may requirements yun. Trabaho lang yun, kikitain mo lang pera, eh ito, buhay na wala nang gagawa ng requirements. At yan po ay isang napakahalagang katotohanan na hanggang ngayon, hindi napahalagahan ng mga tao ang langit. Bakit po siya sasabihin? Kaya ay sa gawa ng Panginoon. Nakaranas pa kayong magyaya. Magyayaan ng 10 ilan na sasama. Isa. Pahirapan pa. Amen. Ang biyaya mo, ang daming dahilan. Hello. Hindi mauusang dahilan. Tama? Pero pagka sa mga video at sa mga kasayahan, hindi mo na kailangan kanyayahan.
Sila na mismo ang magkukusa. Gusto mo magkamagampi. Walang tulagang pwede. Kaya kami mga marinig, mangmang ang nag-iisip ng katayahan. Matalino ang taong naghahanda sa kamatayan. Amen? Sabi ko nga, kung alam lang nila kung gaano kaganda at kasarap sa langit, marahil lahat ng nakakarinig dito, andito na sa Pilipinas, kasakaran na puso at sumasamba sa Diyos. Amen? Amen. Ito po. Ano yung pinakikita niya? Hindi pa nakikita ng mata, hindi pa narinig ng taina, hindi pa rin sumasabi sa isip ng tao, inanda ng Diyos ng mga uwibig sa kanya. Ano po yung inihanda ng Diyos? Hello? Ano yung inihanda? Buhay ko lang naman yan. Langit! Ang dami natin nakita ng maganda, nakita ng mata. Ang dami natin narinig ng maganda, narinig yun. Marami sumali sa isip natin maganda. Sumali yung pero sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi man nakikita ng mata, hindi man narinig ng taena, hindi matulasan sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga iniibig sa Kanya. Ganun po maganda ang langit ang gusto ko marating natin lahat. Gusto ko matingnan na tayo ron. Kung maaari lang, pagdating niyo sa pinto, lalabas ako. Panoorin ko kung may makikita rin sa mag-TV. Masarap po sa langit. Kung tayo dito, nagdadalawang hati, nagkakasakit, naghihirap. Kasakit ko lang. Amen? Oh. Ay, sabi ko, at papahirin niya ang kanilang mga luha, wala nang kamakayan, wala nang dalamhati, wala nang pag-iyak at sakit, sabagat lumipas na ang mga dating bagay. Amen? Asaya ang talong, at ito, ang magpapahin ng luha sa atin ay ang Diyos. Hallelujah. Amen? Ang sarap nun. Ako hindi ko nakita ang Diyos, narinig ko lang ang tinig niya. Ito sabi niya ng Pablo. Kaya ang kanyang namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita. Hindi sa nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Kaya naman tayong tumuon doon sa mga nakikita natin. No? Ang mga palatandaan ay nalalapit na. Naglalabanan ang bansa sa kapang bansa. Ang mga tao ay mas gusto ang mga kalayawan kaysa gawain na natin. Amen? Panghuli, walang kasing hirap ang buhay sa impyerno. Sa title pa lang, kakabahan ka na. Bakit ko sinabing walang kasing hirap? Ay, walang natapos paghihirap na po yun. Amen po ba? Hindi lang naman isang linggo nang nakalagbaba dun sa apoy ng impyerno. Habang ang panahon ay panahon, andun ka sa kumukulo. Ipaso lang ng sigarilyo at ilang stick ng mantika. Masakit na. Hindi pa kailang nakalubing ka doon. Makalubog at ayaw ng Diyos. Matayo makapunta ron. Kaya ibinigyan niya ang kanyang buong na anak na Jesus Cristo. Isinakritisyo para sa ating kaligtasan. At ang tayo ang makapunta ng impyerno. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo, mabuti pang mapunta ka sa langit. Makulang ang iyong kamay. Kaya may dalawang kamay kang pamunta ng impyerno. Amen? Ano yung sabihin lang? Hindi ba rin magkaputol-putol, magkapirapiraso ang ating katawan? Mailigtas lang ang ating katawan. Ganyan po kagabi at ganyan po kahirap sa impyerno. Impyernong hahanggan ng mga tao ayaw kumilala sa ating Panginoon bilang Panginoon at Tagapagligtas.
Amen po ba? At masakit po mga kapatid, na tayo ipagtago. Ito pa. Ito. Ano kung sabi? Doon hindi mamatay ang mga ukod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ako. Na-imagine ba natin na kapag tayo nahulog sa apoy ng impyerno? Ang kasama natin doon ay ang mga ukod na hindi namamatay. Hindi pa nagdalian lang, kundi panghabang panahon. Makita mo na ang ukod, kikilabutan ka rin. Amen? Ay kayang kasama mo doon. Hindi mo kayang iwasan, hindi mo kayang pagkaluan, kinakasiksik sa hika mo, kinakasiksik sa mata mo, sa tainga mo, sa ilong mo, matatahimik ka. Kapayapaan ka. Wala nang lahat yan. Sa iyo. Pananghol panagis ang sasapitin ng mga taong nagaw, kahabang-habang sila. Kaya kung ang dami kumakanta ng Osana. Osana, nagbago ako. Osana, aking sumama sa prayer meeting. Osana, nakikita ko ng mga aral ng mga kayat na tao. Ano? Nagsisigil sila. Alam natin yung kasabihan. Walang pagtitigil. Sa una, o sa huli. Amen? Kaya mga kapatid, nakikiusap ko kasi na. Siya delicate na po si Lolo Rene. Hindi ko alam kung ako'y makababalik sa rito. Amen? Para maiwanan ko sa inyo kung ano? Kung aralan sa dilap ng Diyos. Amen? Mahirap po na tayo nasa gawain na ng Panginoon. Pagkatapos namatay pa tayo, pinagtatambuhin pa tayo. At ang magtatambuhin ang ating Panginoon. Ang kabilan. Lumayo kayo sa aking mga sinumpa, kayo pa sa akin na di namamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampong. Sino pong pinagsabihan niya? Yung pong mga tao na nananagana sa buhay, pero hindi marunong magmahal sa kanyang kapwa. Sagana, pero hindi marunong magbahagi. Ayun po. Yan po ang huling paghapon. Saan natin mababasa yan? Sa Matthew 20:31-46. Ang sinasabi po doon, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng kanyang mga anghel at siya'y luluklok sa kanyang mabungal na trono. Sa panahon niyang nakikipon sa kanyang harapan ang lahat ng mga tao at sila'y pagbubuod ni Diya, katulad ng pagbubuod ng pastor sa kanyang mga tupa at kambing. Ilalagay niya sa kaliwing kanan ang kanyang mga tupa at ang kambing sa kaliwa at sasabihin niya kung mga nasa kalan. Halika kayo, mga pinagtanan ng aking ama. Pumasok na kayo ang manahan sa kahanan inihanda ko sa inyo simula pa ng likhain ng sanlibutan sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain. Naunhaw at inyong pinainan. Naging dayuhan at inyong pinakain. Walang naisuot pero inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong pinalaw. Nabinan ko at inyong pinimbahan. At sasagot sila. Kaya kung ano rin nakita ang nagutom na nabinan. Naunhaw at aming pinainan. Dahil dayuhan at aming pinatuloy. Walang damit at aming pinaramtan. Nagkasakit at aming pinalaw na bilanggot ang pinimbahan. Ang sagot ng hari. Nang gawin nyo sa pinakahama kong mga anak ito sa akin yung ito ang ginawa. At sasabihin sa nakagawa. Yung salita niya. Lumayo kayo sa ating mga sinumpa, kayo pa sa akin ng interno na dinamaray na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga mga sapagkat ako'y nagutom at hindi niyo pinakain. Nauhaw at hindi niyo pinakain. Naging kayo at hindi pinatuloy. Walang damit, hindi ako pinanganupan. Nagkasakit, pag nabilanggol, hindi ko yung sasagutin sila. Kami ang telepono ng bigay namin ang nagulo, nauhaw, naghihintay mo ha. Walang maisuot, nagkasakit at nabilanggol na hindi nang bigay pinagin ko. Sasagutan kami.
ng pagkaitan nyo ng tulong. Ang isa sa pinakabang, ako ang inyong pinagkita. Ipagkamal ang mga ito. Pagpapalusan ko walang hanggan. Ngunit ang mga tuwi ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Amen. At ihahagis sa maligas na puhon. Do'y manalangin sila at magagalit ang kanilang mga ito. Pagkatapos ay tinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang hadis. Ang lawang apoy nito ang ikalawang kamatayan. Itinatapon sa lawang apoy ang sino man hindi nakatulad ang pangalan sa aklat ng buhay. Mga kapatid, dahil tayo buhay pa, humihinga ay sapat na kaisipan. Ito po ang paan sa atin. Ang maisiguro ng ating pangalan, nakasulat sa atin. Amen. Tayo isang, hindi lang natin alam, pero iyak na tayo ako. Una-una lang yan. Pero kung magkamisa, nagkakatabi sa layo. Amen. Yung pumaksak na reklamo, sabay siya ba yun? Amen po ba? Alam ba nila? Kasi sila yung mamakan? Yeah. Wala naman alam, di ba? Ang sasaya ko, mga itiwas. Mga kabataan. Ay, ganun kaliwaga ang buhay ng tao. Ang pinakamahalaga, meron tayong Kristo tagapagligtas. Pagpapahid tayo ng nais. Amen. Ang dinig po natin na sa pagpapahid ng nais, ano ba natin? Kahilingan kayo. Alam ko na tayo dito. Magkaroon ng pagpapahid. Amen. Walang itigil sa atin. Kung kayo ay mayroong hinihiling na agaling sakit sa inyo man o sa ating mga mahal